Hello mga kaulam, tortang dulong naman ang ulam natin ngayon. Tapos, tingnan ninyo, laki ng aking tortang dulong. Yan ay sariwang dulong mga kaulam. Kahuhuli lamang. Tapos, mayroon tayong sinaing na batalay. At meron tayong malunggay na binawangan. Yan ay purong malunggay na nilagyan laan ng bawang at asin. Talaga naman mga kaulam, yan ay swak na swak talaga na magka-partner. Sus! Kain tayo mga kaulam. Ayan talaga namang unang suboy. Anong sarap. Yan ay kain ko ng umaga. Napaluwas na kami ng Maynila dahil kinabukasan ay ako nga ipabalik na ng Dubai. Swerte naman dahil last night ko na sa Laia ay nakahuli pa ng maraming dulong. Buong panahon na nasa Laia ako, hindi talaga nagkakaroon ng dulong. Noon lamang talaga nagkaroon na yung klase pa ng dulong na nahuli nila ay yung pinakamagandang dulong talaga. Dahil mga kaulam, ang dulong iba't iba. Merong medyo maitim, merong medyo... Pero yung nahuli nung gabing yun ang pinakamagandang klase ng dulong. Ay, sabi ko sa inay, magtutorta kami at kami ay kakain ng umaga ng napakasarap. At ang ginamit na nga namin pinggan mga kaulam ay disposable dahil nahihirapan talaga ako mga kaulam maghugas ng pinggan. Alam naman ninyo mga kaulam na ako'y isa sa pinakatamad maghugas ng pinggan. Ayan talaga mga kaulam. Alam naman ninyo na sa Dubai pag kami nakain, ang asawa ko talaga naghuhugas dahil ako talaga ay tamad. Pero pag kailangan naman maghugas ng pinggan at marami nakatanggap, ako naman mga kaulam ay hindi rin nakakatiis. Gusto ko rin ay limpyado lahat. Gusto ko ay nakalimpyong lahat. Napakasarap ng kain namin diyan dahil kasalo ko dyan ng isa kong pamangkin, si Hunasan. Talaga naman mga kaulam. Pag yan ang batang iyan ang kaharap ninyo, ay di wala nang paraang hindi kayo tatawa ng tatawa at napaka-joker naman. Tapos si Christian ay kaharap ko din diyan. Hindi ko na nga laang na-video dahil ako'y natatamad akong mag-ikot-ikot talaga ng aking camera, ng aking cellphone. Pinakamasarap talaga mga kaulam na parte ng buhay ko diyan sa pag ako'y nasa Pilipinas, pag ako'y nakain, ay yung huntahan. Minsan mga kaulam, hindi ko na napapansin yung sarap ng pagkain ga. Ang napapansin ko na lang mga kaulam ay yung sarap ng huntahan, yung tatawanan. Hindi ko na naintindihan minsan, nabusog na pala ako. O tatanungin na naman ninyo ako, bakit gahawak-hawak mo ang iyong pinggan at ayaw mong bibitawan? Oo nga, naikot baga minsan ang pinggan pag aking inilalagay doon sa aming papag. Naikot pag wala ng laman ay di hahawakan ko. Minsan hinuhuli ko na ang pagkain, ay di hinawakan ko na lamang at nang hindi umikot. Por Diyos por Santo. Kakoy ako'y magpapakabusog na dahil kami aakit pa ng Tagaytay at ako ngay may kukuhanin sa Tagaytay. At nang kami hindi na kumain sa daan at nang hindi na magpatigil-tigil pa at limitado naman talaga ang oras namin. Ngayong mga oras na ito ako'y nasa Dubai na habang bino-voice over ko yan. Ngayon ko talaga mga kaulam nami-miss yung ulam na iyan. Ngayon ko nami-miss yung binawangan na malunggay. Ngayon ko nami-miss yung sinaing na batalay, na isda. Ang batalay yung mga kaulam yung mahaba din ang nguso. Tapos ngayon ko nami-miss ang tortang dulong. Parang hindi ko masyadong ninanamnam nung nasa Pilipinas ako dahil alam kong marami. Pero pagdating ko dito sa Dubai, ngayon ko lang nami-miss na parang bakit hindi ko dinamihan ang aking kain ng parang bakit hindi ako nakapagbaon, yung mga ganyang isipin. Kaya lang mga kaulam, ang problema ko, yung tortang dulong ay madaling mapanis. Tapos yung pinais na dulong ay madali ding mapanis. Kaya sabi ko ay wag na lamang. At yan minsan dahil nga may mantika, naranasan kong magdala niya. Bay nako, kumalat ang mantika sa aking mga damit. Sa mga oras na ito, mag-alauna na ng tanghali, ako nagbo-voice over. Ay ako hindi pa nag-aalmusal. Kumain lamang ako kanina uminom lang ako ng kaunting tsaa, tapos kumain na ako ng isang maliit na parata. Pero hindi pa ako nakakain ng tanghalian. Sabi ko nga dahil sobrang taba ko na talaga sa Pilipinas, 3 kilo yata ang inilaki ko. Kaya ako pagdating ko sa Dubai, dahan-dahan muna ako. Hindi naman sa hindi ako kakain, pero dahan-dahan, medyo babawasan ko. Dahil ang laki talaga ng aking itinaba sa Pilipinas mga kaulam, 3 kilo talaga. Ang problema ko naman ay ako'y may baon-baon na labong. Pag labong na talaga ang pag-uusapan tapos may kasamang hipon, parang hindi ko kayang ipangako na hindi ako kakain ng marami. Pero pag ang ulam naman kung ano-ano lang, pwedeng kaunti lang ang kain ko. Pero kunyari, labong na ginataan, ulang kang ginataan, o kaya yung ganyan na malunggay na binawangan, diyan talaga tayo, hindi talaga tayo makakapangako. Sirang-sira ang ating mga pangako sa buhay. Kaya lamang ang pagkakaiba din kahit na tayo maraming ulam, yung ako'y kakain mag-isa dahil nasa trabaho ng asawa. O kaya parang hindi rin ako gayong kaganang masyado pag mag-isa lang ang nakain. Sa Pilipinas, kahit sino talaga, kayo mga nadaan, tatawagan mo, makikikain. Ang sarap kumain talaga pag maraming magkakasabay. Tapos agawan kayo sa ulam na hindi mo maintindihang mauubusan ka na, kailangan mo silang unahin.